Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki po ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi po ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Kung papipiliin po kayo, ano ang mas mahalaga? Ang remittances o pamilyang Pilipino? Siyempre, boy, ang importante ay ang pamilyang Pilipino. Wala pong katumbas na kayamanan or pera yung pamilyang Pilipino na masisira. Pero dahil nga po sa kawalan ng pagkakataon na sila ay kumita ng pera dahil walang trabahong mapapasukan dito, walang disenting hanap buhay dito, napipilitan ang milyon-milyong mga Pilipino na maghanap ng pagkakakitaan sa ibang bansa. No? So, this is supposed to be only a stopgap measure. Kaya ang aking panukala nga rito, yung ating mga overseas Filipino workers, tumatanda rin yan eh. They get older and older every year. So the government must come up with a program on how to help these overseas Filipino workers become productive citizens when they come back in the country. Kaya sabi ko, with this new technology, lahat tayo may smartphone eh. Pwede silang matuto tungkol sa e-commerce. Pwede silang magnegosyo. They can become business persons by using these digital gadgets that they have, this is smartphone, na pwede po silang magbenta ng kahit na anumang produkto. But it has to be with government assistance, with government policies and programs that will upskill the workers, the overseas Filipino workers' capability to do business on their own. Kaya sabi ko nga, napakalaki talagang sakripisyo ang ginagawa ng ating mga overseas Filipino workers. At kailangan po talaga silang masuportahan. That's why we are calling them modern-day Filipino heroes. Yes, they are. And they need a lot of assistance, not just only for themselves, but even for their families who are here. Their spouses as well as their children. Kaya yung isang panukala ko nga dyan, Boy, na magkaroon ng atensyon na ibigay sa OFW sa kanilang kalusugan. Kasi pagdating nila po rito sa Pilipinas, marami rin po silang mga mental and physical sufferings doon sa kanilang pinagtatrabahuan. So that is what I've been telling to our overseas Filipino workers. Robin. Attorney, sabi niyo ho na kanina na teknolohiya ang kailangan natin i-maximize. Paano naman ho, aminin na po natin, hindi naman ho lahat ng tao nakakapag-aral at may kayang bumili ng teknolohiya. Kung hindi ho teknolohiya yung paraan natin, ano pa po yung ibang paraan para matulungan natin ang mga OFW natin na hindi na umalis at piliin ho, una natin is yung pamilya na sinasabi niyo po. Kailangan kumbinsin natin yung mga mamumuhunan, mga kapitalista, whether they are local or foreign, na sila ay mag-invest, magtayo ng mga pabrika rito. Manufacturing sector is very important. We really have to do something about our investments policies. Isa rito na problema sa Pilipinas ngayon ay yung foreign investment law. And kailangan pong ripasuhin yan. We need to get rid of the negative list na masyadong malawak. Samantalang sa ibang bansa, almost all the business undertakings, bukas na po yan sa foreign investors. Alam naman po natin na ang investors, 4 lang ang kanilang hinahangad na makita. Stability of government, which includes peace and order, infrastructure, which includes power, internet connectivity, etc., human infrastructure, and of course, the assurances that they can return whatever profits they are going to earn in the place where... Wilson? Attorney, yung sinasabi po nila kanina tungkol sa pamilyang Pilipino, lumaki po ako na walang tatay dahil sa ang tatay ko nasa ibang bansa at siya ay nagtatrabaho doon. Pagbalik niya, halos hindi namin siya kilala sa sobrang tagal niya. Ito naging problema namin, attorney. Pagbalik niya rito, wala na siyang hanap buhay na pwede niyang pagkakitaan. Binabanggit po ninyo kanina yung teknolohiya. Alam naman po natin na kapag medyo matanda ka na, mabagal na ang comprehension natin sa technology. Wala pong naging masyadong pagkakataon na makapagtrabaho ang mga tumanda na. So, paano gagawin natin? Ano yung pinaka-specific na pwede nating gawin
na programa para sa kanila po? Iyon kasi ang nakalulungkot dito sa ating gobyerno. Pero kung pumunta ka, tignan mo ang ginawa ng Vietnam, ng Thailand, at ng Malaysia, at ng Indonesia. Huwag na yung Singapore. Masyadong advanced yung kanilang programa tungkol po sa pagsuporta sa kanilang mamamayan. Ang kanilang gobyerno ay gumagastos ng malaki para matulungan ang kanilang mga mamamayan na matututo sa paggamit ng bagong teknolohiya. Kung kinakailangan po na magbigay pa ng startup capital ang kanilang mga gobyerno, nagbibigay po sila ng ganong assistance. Dito, wala pong programa na ganon. Isa po yan sa aking magiging priority na bibigyan ko ng pansin ang pagbibigay ng subsidy at suporta para sa ating mamamayang Pilipino. Hindi lamang po mga overseas Filipino workers, pati na po mga senior citizens. Yan po ang naging sekreto kung bakit umunlad ng masyado ang China in the last 40 years because the government gave a lot of assistance. Attorney, maibalik po tayo sa tanong ko kanina na sabi nyo, sasagot nyo ay kukumbinsihin natin ng mga kapitalista na mag-invest. Paano po kung hindi natin sila nakumbinse? Ano po ba talaga dapat ang una? Kapitalista o gobyerno ang magbigay ng tulong sa mga OFW po? Well, ganito kasi ang gobyerno ay dapat always the economic driver, kumbaga. Economic driver yan. Kailangan pag nag-appropriate ng pera yung gobyerno, yun ay mapapaunlad yung ekonomiya. Dahil kung ang growth rate natin ay nasa 4%, 3% per annum, or even 5%, hindi tayo makakaahon sa kahirapan. At tignan po ninyo yung datos. Doon sa 5-6% na growth rate natin, magkano ang contribution ng overseas Filipino workers? 38.3, yung sinabi kanina ni Boy, $1 billion. Pag wala yan, lubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit kanyo? Kasi hindi po tayo karoon ng manufacturing sector na vibrant dito sa Pilipinas. Ang baba rin ng contribution ng agricultural sector. Sabi ko, less than 9%. Kailangan talaga ayusin po natin yan. The government should spend money to be really the driver for the growth of the economy. Otherwise, hindi pupunta rito yung mga investors.